Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw ng Martes, ika-26 ng Mayo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang tropical depression nating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay nagdadala pa rin ito ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot naman ng mga pag-ulan. At uling namatan nga po yan sa layong 1,595 km east of northeastern Mindanao, na kung saan inasahan po natin ngayong umaga ay kikilos nga po ito pahilagang kanluran or palapit ng ating Philippine Area of Responsibility. At base nga po sa ating pinaka-satellite outlook or yung magiging pagkilos nitong tropical depression nating minomonitor sa mga susunod na mga oras, makikita nga po natin nakikilos ito pahilagang kanluran. At posible nga itong lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi natin inaalis ang posibilidad na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling ganap pa rin itong bagyo at nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Doming, ang pang-apat na bagyo sa taong 2026. Samantala, sa mga susunod na araw ay posible na nga itong nasa ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Miyerkules. Samantala, pagsapit naman ng Huwebes ay nasa nating kikilos ito pahilaga. So, paakit ng ating bansa or pahilaga ang kanyang pagkilos. So, tatapat ito sa may silang bahagi ng Luzon. At kapansin-pansin nga rin po ang lawak nitong tropical depression sa mga susunod na araw. So, posible pa nga itong lumakas. At kahit nga po hindi ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, hihilahin po nito ang hangin na nagagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan and then Zamboanga Peninsula. So kung hihilahin po nito ang hangin habagat at inaasa natin na mas makakaranas tayo ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may area ng Palawan, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental. Dahil po yan sa paghila ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, siya magdudulot naman ng mga pag-ulan dahil sa epekto naman ng habagat sa mga nasabing area or lugar. Base po yan sa pinaka-satellite outlook po natin. So posible pa po yan magbago ang kanyang track. So kaya naman maging alerto at updated lang po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas. Dahil sa inasa natin, sa kasalukuyan, inasa natin kikilos ito pahilagang kanluran o lalapit ng ating Philippine Area of Responsibility at wala po tayong inaasahan na maglalandfall itong bagyo na ating minomonitor. So, papasok lang ng ating Philippine Area of Responsibility kung sakali at kikilos pahilagang kanluran at kikilos na rin pahilagang silangan. So, bagya lang po itong magko-curve palapit ng ating bansa at wala itong direktang epekto sa ating kalupaan. So kahit ganun ang senaryo, maging alerto pa rin po tayo dahil sa banta pa rin ng paghila nito ng hangin habagat. Kasi naman magdudulot ng mga maulap na papurin at mga pag-ulan dahil sa epekto nitong hangin habagat na hihilahin nitong bagyo sa may silang bahagi ng ating bansa. Na kung saan nga po, kapansin-pansin nga po na papalakasin nito ang hangin na nagagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa may Palawan area at Zamboanga Peninsula, kabilang na rin sa may Visayas, na kung saan makakaranas rin ng mga pag-ulan ang ating mga kababayan. Kaya naman posible pa rin po ang mga localized flooding o yung mga pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mamabundok na lugar. Kaya naman iba yung pag-iingat pa rin po at maging alerto upang makaiwas po tayo sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong umaga, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng maliwalas or improving weather ang buong Luzon, na kung saan mababaan dyan sa mga pag-ulan ngayong umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm madala nitong hanging easterlies or yung mainit at nanggagaling sa dagat Pasipiko na temperatura. Kaya naman inaasahan pa rin po natin makakaranas ng mainit na temperatura dito sa may area ng Tuigaraw na umabot nga po yan sa 27 hanggang 39 degrees Celsius,
Legazpi 27 hanggang 34 degrees Celsius. Lawag 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura. Baguio 18 hanggang 27 degrees Celsius. Metro Manila 26 hanggang 35 degrees Celsius. Tagaytay 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas and Mindanao, dito sa Palawan inaasahan pa rin natin ang maulap na papurin na sinasamahan ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. At especially dito sa may southern portion ng Palawan. Dito po yan sa may area ng Balabac at sa area ng Batarasa, Nara, Aburlan. Yan po ay mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa southern portion ng Palawan. Pagsapit po yan ng hapon at gabi, na kung saan may inasahan po tayong agwat ng temperatura na umabot sa 27 hanggang 32 degrees Celsius dito sa may Puerto Princesa, Calayan Islands, 27 hanggang 32 degrees Celsius. So iba yung pag-iingat pa rin po ang ating mga kababayan dito sa may area ng Palawan dahil sa epekto pa rin ng hanging habagat na hinihila nga po nito bagyo may silang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan may kita nga po natin sa ating pinaka-satellite image na kung saan hinihila nga po nitong ang hangin na nagagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan ito po yung hanging habagat. Kaya naman nakakaranas po tayo ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga kalatsulat na mga pag-ulan. At para naman sa may lagay ng panahon dito sa may Visayas, sa kasalukuyan, improving weather ang ating inaasahan sa kasalukuyan. Ang magiging lagay ng panahon sa halos buong Visayas ngayong umaga hanggang tanghali. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa biglaang mga pag-ulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi sa area ng Negros Occidental at Bohol. Leyte, inaasahan po natin ang mga localized thunderstorms sa mga bahaging iyan. Samantala sa mga labing bahagi ng Visayas ay inaasahan natin makaranas ng improving weather o magandang panahon. Na kung saan mayroon po tayong inaasahan na agkot ng temperatura na maabot sa 27 hanggang 31 degrees Celsius sa may Tacloban, Iloilo 27 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 28 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasang agkot ng temperatura. Samantala dito naman sa may Mindanao, inaasahan natin makakaranas pa rin ng maulap na papurin ang halos buong Mindanao, na mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Nadulot nga po nitong mga cloud cluster na nanggagaling dito sa may tropical depression nating minamonitor or bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan ang kanyang mga cloud cluster o yung mga kaulapan nakakaabot dito sa may bahagi ng Mindanao, na kung saan nakakaranas tayo ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga pag-ulan, na kung saan katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan ng ating inaasahan. Mataas ang mga posibilidad ng mga malakas na mga pag-ulan lalong-lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula, Masilan, Sulu, Tawi-Tawi. Magsapit ng hapon at gabi po yan, kaya naman lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Davao, 26 hanggang 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 26 hanggang 31 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ang temperatura. At para naman sa magilagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong bibay ng ating seaboard. Ngayon iba yung pag-iingat pa rin po sa mga biglaang taas na mga pag-alon dulot nga po ng mga localized thunderstorm na epekto hanging easterlies at ng tropical depression nating minomonitor. At yun nga po ang pinakalitis sa ating update sa magilagay ng panahon yung araw ng Martes, ika-26 ng Mayo taong 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated po tayo sa mga panibago naming ulat para naming ilalabas. Thank you and God bless us all.